Napansin mo ba na minsan pakiramdam mo, kailangan mong galingan muna bago ka lumapit kay God? Para siyang may scorecard sa langit. Kung oo, stay ka muna. Alam mo katambay, sanay na sanay tayo sa performance culture. Sa school, may grades. Sa trabaho, may KPIs. Sa SOCMED, may likes, may views. Kaya minsan, nadadala natin yan sa faith. Akala natin, kapag maayos yung linggo natin, mas approved tayo kay Lord. Kapag sablay ang linggo, naka-warning status tayo. Kapag nakalimutan mo magbasa, magdasal, o may nasabing hindi dapat, feeling mo, bumababa agad yung rating mo. At dahan-dahan, ang relasyon, nagiging presentation. Ang faith, nagiging checklist. Hindi mo na tinatanong kung mahal ka. Niisip mo na lang kung pasado ka. Kaya ang ganda nung sinabi sa Ephesians 2:8-9. By grace, you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Pansinin mo yun ha, gift, hindi reward, hindi sahod, hindi incentive, hindi komisyon. Kung regalo siya, hindi mo siya pinagpapaguran. Tinanggap mo lang ang libre. At kung tinanggap mo lang, wala kang ipagmamalaki. Kasi hindi mo yan ginawa o pinaghirapan. Ang grace hindi binibigay sa mga magagaling. Binibigay yan sa mga nagpapakumbaba. Parang birthday yan. May nag-abot ng regalo. Tapos ikaw sasabihin mo, wait lang, maghuhugas muna ako ng pinggan para deserve ko. Ang awkward, di ba? Kasi ang regalo, hindi nagiging regalo dahil deserve mo. Regalo siya kasi gusto kang bigyan. Ang problema katambay, kapag performance ang pinairal mo, dalawang bagay ang nangyayari. Kapag okay ka, nagiging proud ka. Kapag sablay ka, nadudurog ka. Parehong delikado. Pero kapag grace ang pinairal mo, may humility kapag maayos ang araw. At may hope kapag magulo ang araw. Ang performance nagtutulak sa'yo na magtago kapag nagkamali ka. Ang grace, naanyayahan kang lumapit kahit sablay ka. Ang performance, nagkasabing, prove yourself. Ang grace, nagkasabing, rest. Kapag ginawa mong scorecard ang faith mo, uuubos ka. Kapag tinanggap mo ang grace, doon ka matututong magpatuloy ng may kalayaan. Kung pagod ka na in proving yourself to others, nakapanahon na para tumigil sa pagpe-perform. Hindi ka probationary kay God. Hindi ka nasa tryout. Hindi ka sinusukat kada linggo. Ang relasyon mo sa Kanya, nakatayo sa grace. Hindi sa galing mo. Dahil gift ang grace, pwede kang huminga. Pwede kang magpahinga. Pwede kang bumangon ulit kapag nadapa. Hindi para i-earn ang love niya, kundi dahil secure ka na sa love niya. Hindi ka tinawag para mag-perform. Tinawag ka para mabuhay. At kapag grace ang pundasyon, mas nagiging totoo, mas nagiging masaya, at mas nagiging buo ang faith mo. Kaya katambay, the pressure can stop here. May grace na. Hindi na kailangan ng performance. Umasa tayo sa ating Diyos na nagbibigay ng grasya para sa ating lahat.